Ito nga bang si Chris Macolo ang magiging bagong import ng San Miguel? Ang balita kasi ito si Benny Boatwright ay hindi na sumasagot doon sa mga tawag ng SMB para ipagpatuloy niya yung kanyang recovery dito na lang sa Pilipinas at maglaro sa Commissioner's Cup. Alam na ninyo na ito si Benny Boatwright ay nagkaroon ng Achilles injury at nagre-recover pa sa Estados Unidos. Ang gusto ng San Miguel ay pumunta na dito sa Pilipinas si Boatwright at dito na siya mag-recover para makapaghanda na para sa Commissioner's Cup. Pero hindi na raw sinasagot ni Boatwright yung mga tawag ng SMB. At dahil dito mukhang ayaw na ng SMB na kunin si Boatwright. At mukhang ang mangyayari nga susubukan nila itong si Chris Macolo. Ang import ngayon ng San Miguel ay itong si Jabari Narcis pero mukhang hindi ito impresibo. Kung ikukumpara ninyo yung laro ni Narcis dito sa mga ibang imports ngayon, partikular na dito kay Justin Brownlee, kila Ronde Hollis Jefferson na tumpa sa iba, masasabi natin na mas maganda talaga ang nilalaro ng mga yon kumpara dito kay Narcis. At yan ang dahilan kung ba't malamang ito ay palitan. At ang magandang maging kapalit ay itong si Chris Macolo. Kung ayaw na ni Benny Boatwright, posible na si Macolo na ang kuning import ng San Miguel Beer at yan ay makatutulong dito sa kanilang lineup. Dahil alam natin na pagkampiyon din ni Macolo ang San Miguel Beer noon, ang kalaban nila ay TNT at ang import ng tropa noon ay si Terrence Jones. Kaya sa tingin ko pwede na talaga na ganito ang mangyari kung saan makukuha ng SMB itong si Chris Macolo. At kapag ganyan na nangyari, masasabi talaga natin na magiging maganda ang resulta nito para dito sa San Miguel. Ang tanong na lamang ay kung makukumbinsi nila si Macolo. Pero sa tingin ko hindi naman magiging mahirap yan dahil alam natin itong si Simac matagal nang gustong maglaro dito sa Pilipinas at matagal nang gustong bumalik. Kaya lang nagkakaroon ng mga problema pero ngayon mukhang clear na para makabalik ito si Macolo dito sa PBA. At kapag yan ay nangyari, masasabi natin na magiging maganda ang sitwasyon para dito sa San Miguel dahil alam natin ang kalidad nito si Chris Macolo kapag naglalaro. Si Chris Newsome ay magiging isa ng unrestricted free agent sa April. At ang tanong ng karamihan, ito nga ba'y lilipat na dito sa Barangay Ginebra? Mukhang yan ang matunog na balita ngayon dahil itong si Chris Newsome, alam natin, ay isa yan doon sa mga gustong player talaga ni Coach Tim Cone dito sa Gilas, Pilipinas. At kung napapanood ninyo ang mga laro ng Gilas, makikita naman ninyo na bagay talaga si Newsome dito sa sistema na pinapatakbo ni Coach Tim Cone. At hindi na nakapagtataka na yan ang dahilan kung ba't ang balita ngayon. Si Chris Newsome kapag naging unrestricted free agent, ito'y lilipat sa Barangay Ginebra. Kaya huwag na tayong magulat kung ganyan nga ang mangyari. Kung sakasakali na lumipat si Chris Newsome dito sa Barangay Ginebra, abay pang all-star na talaga o pang national team na yung lineup nila. I-consider na lang ninyo may Aguilar at Isaac Goca sa center, Malonzo at Roy Rosario sa power forward, si Stephen Holt at Jeremiah Gray sa small forward. Sa point guard mo naman si RJ Abarientos at si Scottie Thompson at dito naman sa shooting guard si Chris Newsome at si Maverick Macy. Sabay kung ganyan ang lineup mo, pwede na yan gawing isang national team dahil sa sobrang lakas. Bang coach mo pa ay si Tim Cone kaya hindi nakapagtataka na masasabi talaga natin na itong Barangay Ginebra ay gustong puntahan ng maraming players. Kaya nga si Troy Rosario gustong maglaro sa Ginebra dahil alam nila na malakas yan at itong isa pa, popular, no? Kaya hindi na nakapagtataka na ito si Chris Newsome sa Barangay Ginebra din mapupunta kapag nag-expire na yung kontrata niya. Sa Abril na yan, kaya malapit na at hindi na tayo magtataka kung kahit gaano kalaki ang offer ng Meralco, magdesisyon pa rin ito na lumipat dito sa Ginebra. Alam natin, nag-offer na ang TNT, ang Converge at ang Blackwater noon kay Troy Rosario, pero Ginebra pa rin ang pinili nito. Kaya hindi na nakapagtataka kung si Chris Newsome ay ganyan din ang gagawin dahil alam naman natin, iba syempre kapag naglalaro ka dito sa Ginebra, malaki chance na mag-champion. Masasabi natin na itong Magnolia, itong Northport Batang Pier ngayon ay isa doon sa mga teams na pinag-iinteresan ng marami, partikular na itong Converge Fiber Xers. Dahil ayon dito sa mga reports ay mukhang gusto raw ng Converge na makuha ito si Joshua Monson dahil ito ay kinukonsidera nila na isa doon sa mga pwede nilang maging top players. Dahil alam naman natin ito si Joshua Monson ngayon ay gumanda ang performance sa opensa para dito sa dito sa Northport Batang Pier kaya hindi na nakapagtataka kung ba't gusto siyang kunin nitong Converge. Kung idadagdag mo itong si Monson dito sa lineup nila, aba ang gandang addition niyan dito kay Jordan Heading, kay Shawnee Winston at kay Alex Stockton. Kaya sa tingin ko yan ang dahilan kung bakit ito si Monson ay gusto makuha ng Fiber Xers. Ang tanong na lamang ay kung sino ang pwedeng ibigay dito nitong
Northport o nitong Converge. Dahil syempre, mataas na trade value ni Joshua Monson. So, hindi na yan basta-basta makukuha nitong Converge Fiber Xers. Fortunately, ito naman Converge, maraming trade assets na pwedeng ibigay dito sa Northport. Kaya hindi na ako magtataka kung sakasakali nga na matuloy yan. So, for example, pwedeng ibigay ng Converge itong si Ben Phillips para dito kay Joshua Monson. At sa tingin ko ay magiging patas naman na trade yan at hindi natin masasabi na malulugi itong Batang Pier. Dahil syempre ang Northport naghahanap ngayon ng center, lalo na at ang balita, itong si William Navarro at si Kate Flores ay mapupunta dito sa San Miguel Beer. Kaya wag na tayong magulat kung si Ben Phillips nga ay makuha nila. Kung si Monson ang kapalit, sa tingin ko okay lang yan. Para naman sa Converge, okay lang na mawala si Ben Phillips. Ang dami na nilang mga big men ngayon. At yung pagdagdag ng additional wingman, yun ang magko-complement dito sa kanilang laro. Kaya sa tingin ko, okay na itong Converge. Lalo na kung makuha pa nila itong si Joshua Monson. Bagay na nakasama dito si Jordan Heading at nung iba pa nilang guard. Ito nga bang Magnolia Chicken Templados ay kukuha ng mga free agents para mapalakas yung kanilang lineup? Alam natin na maraming mga available na quality free agents ngayon katulad ni Mike De Gregorio, itong si Prince Capiral, of course si Greg Stotter nandyan. Maraming nagsasabi pwede pa yan maglaro sa PBA. Itong si Frankie Johnson at of course si Travis Jackson din. Pero mukhang ang kinukonsidera daw ng Magnolia ngayon ay itong si Mac Bello. Si Mac Bello kasi ay isang 6'4 na forward. Natatandaan natin, halos yan na ang franchise player noon ng Blackwater Bossing. Halos 20 points per game ang ini-score nito. Pero nagkaroon nito ng mga injury at dahil dyan hindi na nakarecover at naglalaro ngayon sa MPBL. Pero posible na kunin ito ng Magnolia, lalo na kung magiging maganda ang performance niya. Alam naman natin na itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay gustong mag-upgrade ng kanilang lineup at yung pagkuha dito kay Mac Bello ang isa sa posible nilang magawa. Kung sakasakali na makuha nila si Mac Bello, magkakaroon sila ng isang additional power forward o di kaya naman ay small forward na magagamit. At malaking tulong yan para dito kay Xavier Lucero, kay Ian Sanggalang at dito sa iba pa nilang mga forwards ngayon. Alam natin ang Magnolia ay gusto na magkaroon ng momentum dito sa pagbabalik ng PBA ngayong Commissioner's Cup. Kaya asahan natin na susubukan nilang makuha si Mac Bello. Wala nang rights dito yung mga PBA teams kay Bello dahil ni-release na nga. So ibig sabihin pwede siyang bigyan ng kontrata ng Magnolia nang walang nire-require na kapalit. At of course bilang free agent, posible na short contract muna ibigay dito kay Bello para makita kung ano ang kanyang magiging performance. At kung maganda papakita ni Bello, syempre posible na ibigyan yan ng additional at mas mahabang kontrata. Kapag yan ang nangyari, masasabi natin na magiging maganda resulta nito para dito sa Magnolia Chicken Templados dahil yan naman talaga ang hinahanap nila. Yung isang team, yung isang player na makatutulong sa kanilang koponan ngayon. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jonel Alago at Celino Valles family. Pinabati din natin si Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Katsakino Ducusin, Anthony Alon, si Enju, Dexter Domer, Alicia Garcia, Michael D, Edwin Carmona Jr., Dexter Domer, Ireneo Salangsang, pati na rin ang iba pa nating mga regular viewer.